Kumusta mga brad? Karamihan nga po sa mga tao pag bumibili ng motor, isa sa masasabi nating pinaka hinahanap nila ay yung motor na matipid sa gasolina. Sa panahon kasi ngayon, hindi na uso yung karera-karera. I mean, meron pa din namang gumagawa, pero hindi na siya ganun kapraktikal. Alam naman nating lahat na sobrang mahal na ng gasolina, pisting yawa. Yung tipong halos kada linggo na lang, tumataas yung presyo niya. At ang masakit nga po na katotohanan doon, kahit sobrang mahal na niya, kailangan pa rin nating bumili. Kung dati nga po pa full tank pa, ngayon 50-50 na. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, sa sobrang mahal nga po ng gasolina ngayon, mas lalong nagiging praktikal yung mga tao pagdating sa pagpili ng motor. Karamihan nga po sa mga mamimili ngayon, mas hinahanap nila or mas choice nila yung matipid sa gasolina. Kumbaga wala na silang pakialam sa looks, basta ang importante, nakakasave sila ng pera. Kasi ayon nga po sa kanila, aanhin mo ang gwapong motor kung humihigop ito ng sabaw. Pisti, tinamaan ako dun ha. At ang kagandahan nga po sa mga motorcycle manufacturer ngayon, nag-i-innovate talaga sila. At isa nga po sa pina-priority nila ay gawing mas efficient yung mga motor na nilalabas nila. Para naman kahit papano makasabay sa krisis. Kasi kung hindi sila gagawa ng paraan, yari na. Nga, sa gas palang talo na. At eto na nga tayo ngayon. Speaking of matitipid sa gas na motor, mukhang makakatulong talaga sa inyo to. Sapagkat ayon nga po sa ginawang Econoran ng Suzuki sa kanilang mga scooter or sa kanilang isang scooter, which is the Suzuki Bergman, dito nga po napatunayan na talagang may palag ang motor na ito pagdating sa patipiran ng gas. Kailan kaya magkakaroon ng rides yung Mio? Palakasan naman sa paghigop ng gas, may palag din motor ko dun. Kung dati nga po iba ang tingin ng mga tao dito sa motor na ito dahil lang sa maliit yung gulong niya sa likod, ngayon mukhang tuluyan rin talagang mag-iiba yung tingin nila dito sa motor na ito. Pero sa positibong paraan naman, bilang pinakamatipid na motor. Sapagkat ayon nga po sa claim nila, yung isa nilang kalahok ay nakapagtala nga po ng 94.56 km per liter. Huh? Yes po, 94.56 km per liter. Medyo mahirap nga pong paniwalaan, pero maniwala na lang kayo. At ang nakapagtala nga po nito ay yung maliit na gulong sa likod. I mean yung Bergman na size 10 yung gulong sa likod, yung standard version, o diba? Kung sino pa yung pinaka nilalait, siya pa pala itong mas maaasahan pagdating sa patipiran. Kung sa bagay, yung mga nalalait wala namang motor, wala ding saysay. Kaya kung hanggang ngayon naguguluhan ka pa din kung ano yung motor na kukunin mo, mukhang ito na talaga yung motor para sa'yo. Kaya dahil dyan pag-usapan na lamang natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang napakatipid na Suzuki Bergman Street 125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, powered by SEP-A or Suzuki Eco Performance Alpha. Nang ibig nga pong sabihin malakas na makina at mas pinatipid pa sa gasolina. Yun talaga yung nagdala sa kanya. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panisan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 10.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 8.6 horsepower, 6,500 RPM, 10 Nm of torque at 5,500 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 111 km per hour. Pero kasi sa ibang bansa, 100 lang naman talaga yung top speed niya. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo nga po ng 94.56 km per liter. Sa hanay nga po ng 125cc category ng mga scooter, mukhang si Suzuki Bergman na talaga yung pinakamatipid. Kaya dahil dyan, Bergman lang sa kalam. Ang sukat na niyang gulong 90x90x12 sa harap at 90x100x10 sa likuran. Pero yung EX naman 100x80x12 sa likuran. Hindi ko lang sure pero isa siguro sa mga naging factor niya kung bakit ganon siya katipid sa gasolina. Baka siguro dahil maliit yung gulong niya sa likuran. Wala lang, naisip ko lang. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang CBS or
combi brake system. Saka hindi rin naman na big deal yun, 125cc lang din naman siya. Ang kanyang seat height ay may taas sa 780mm at 160mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 112 kilograms. So kung titignan nga po natin yung itsura niya sa bulky niya or sa pagiging bulky niya, magaan po siya. Kasi unlike nga po sa ibang 125cc na scooter, mas malaki talaga tingnan yung Burgman. Mas bulky yung kaha niya. Pero maliit yung gulong niya. Ay, hindi ako hater ha, hindi ako hater. Galit ka ba? Hindi. Nagtatanong lang. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So, ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. Pero naka-bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka-full digital. Kaso lang hindi nga po katulad sa mga nauuso ngayon, hindi pa po siya naka-keyless. Di susi pa din po siya. Na para sa akin nga po, wala naman problema. Pagdating naman po sa safety features, meron pa itong side stand kill switch. Na kung saan nga po hindi aandar yung motor mo kapag hindi mo inangat yung side stand niya. At kapag umaandar ka naman at binaba mo yung side stand niya, mamatay din yung motor mo. So maganda nga din po ang feature na ito para dun sa mga taong makakalimutin. Pero matalas ang memorya pagdating sa bold. At meron nga din po itong USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system. So sa 57,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga po mamatay ang makina sa motor mo. At pitin mo naman din siya pabalik, kusa na rin siyang aandar. At ang isa pa nga sa pinakahinahanap ng mga taong walang pambili, meron po itong kickstart. O diba, kompleto pa rin talaga. Pero mas kompleto pa rin to sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At kitang-kita naman mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa presyo niya, yung standard nga po nagkakahalaga ng 83,400 pesos. Yung EX naman ay nagkakahalaga ng 92,400 pesos. At yung nakapagtala nga po ng 94.56 km per liter, yun po yung 83,400 pesos, yung standard. Kaya kung sakaling matipid sa gasolina yung motor na hanap mo, ito na yung motor para sa'yo. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.